Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataporma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Ratsada Balita ni Double J. Maglalahad ng mga naglalagablab na mga balita sa loob at labas ng bansa. Ratsada Balita ni Double J. Magbibigay daan sa tunay na daloy ng walang labis at walang kulang na mga balita. Ratsada Balita ni Double J. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita, si Double J, Joseph Javier. Wow, sarap naman yan. Sarap naman ang salubong sa atin ng ating mga live audience dito po sa ating himpilan dito sa para sa programang Ratsada Balita ni Double J. Siyempre, araw ng Lunes, mga kaibigan, kabayan, ka-BSCC, hindi natin may tatanggi na alam natin na maraming mga nagaganap sa buong bansa. Di ba ba? Ayan. At siyempre, maghahatid tayo ng mga mahalagang impormasyon at mga balita ngayong araw ng Lunes. At siyempre, ika-28 o June 28 na po, ilang araw na lang. 2 araw na, 3 para sa papasok ang buwan ng Marso. Ganun pa man sa mga nagdiriwang ng kanilang karawan ngayong araw ng Lunes. June 28 po, siyempre, isang maligaya, masaya at masaganang pagdiriwang ng inyong karawan ngayong araw ng Lunes, June 28. Siyempre, ganun na rin sa mga nagdiriwang ng kanilang mga anibersaryo. Happy anniversary po sa lahat. Kahit nasabihin natin yan ay second-sary, minute-sary, hour-sary, or day-sary, week-sary, o month-sary, year-sary. Anibersaryo pa rin maituturing ka maligaya at masaya at mahalagang yung okasyon. Happy anniversary po sa lahat. At para po din sa ating mga taga-subaybay na patuloy na sumusubaybay dito sa ating programa Ratsada Balita ni Double J, welcome po kayo na magbigay ng inyong mga komento, opinion, kaugnay sa ating mga tinatalakay o hinahatid na malagang impormasyon at balita dito pa rin sa programang Ratsada Balita ni Double J. At para po sa mga nanananghalian ngayong araw na to, ngayong araw ng Lunes, ano ba, menu for today? Lagi ko nang tinatanong yan. Pero kasi po iba-iba ang mga menu na ginagawa o hinahain ng bawat isa. O yung ano man yung orderin. Lalo na yung mga nagsasagawa ng kanilang lunch break o may baon man sila. At alam natin na kanya-kanyang menu for today. Kaya yung tinatanong ko, ano po menu for today? Yan na yan. Nangyayari sa mga tahanan lang, yung mga niluluto ng mga ating mga madir. Mamu, mama, nanay, at mami, hindi po ba? Nana, ayan. Hindi naman pare-parehas lagi ang timpla ng kanilang menu. At yan pa man, maligayang lunch break po sa lahat ng mga nagsasagawa ng lunch break ngayong araw ng Lunes. Dito pa rin ang pag-alala at pag-i-greet nga sa inyo, i-shout out para sa inyong pananghalian. Galing pa rin sa inyong lingkod, si Double J. Dito pa rin sa programa Ratsada Balita ni Double J. Siyempre, kaagapay ang ating himpilang sinusubaybayan ng Broad Dreamcast Communicator. At doon naman po sa mga nagnanais na magpanawagan, welcome po rito sa ating programa Ratsada Balita ni Double J. Maging ika nga pagbati o shout out, welcome po. Post nyo lang po sa ating monitor
welcome na po. At babatiin po natin ang mga dapat batiin at yung mga panawagan, kahit sabihin na isang kabiyak ng tsinelas na nawawala, ipapanawagan pa rin po natin yan. At dadako po tayo, siyempre, sa mga sandali ito, inaantabayanan po ninyo. Ano ba, lagay ng panahon? Ano ba ang mga public service ni Double J, Tsada Balita? At ano ba ang mga balita? Para bago muna po natin hatid ang ating mga dapat na mga halagang impormasyon at dapat nyo malaman, maging alagay ng panahon na narito muna po ang oras sa buong bansang Pilipinas. Ganap na po ang alas 12 G's ng tanghali. Tanghali pa po, hindi pa po hapon. Dalang hapon natin may tuturing pagpasok po ng 12:59, mag-aalauna na. Yan, welcome to the afternoon. Ayan po. Pagdating na alauna, ayan na po, hapon na. Yan ang unang oras ng ating hapon. Yan, o afternoon. At binabati ko rin po pala na isang masaya at masagana at masarap na pananghalian na nag-iisang nagmay-ari ng bansang Pilipinas na wala iba kundi si Luz Biminda. Hi Luz Biminda. Masarap na pananghalian at maligayang araw ng Lunes. Samantala, dako po tayo sa ating tinatawag na lagay ng panahon. Ito po, lagay ng panahon. Yan po ay ating lagay ng panahon. At ika nga impormasyon na kuha natin mula po sa tanggapan ng Pag-asa. So, wala naman daw pong magaganap na bagyo. Bagamat meron mga binabantayan na lagay ng panahon, ika nga LPA medyo namumuo pa lang po. Yan naman po, hindi pa naman po talaga totally bagyo. So, para until now, monitored pa lang po ang ating Pag-asa. Pero ganun pa man, tuloy-tuloy pa rin ang mga magaganap na pag-ulan dito sa ating Kalakhang, Manila, sa buong Metro Manila, maging sa ilang karatig lalawigan dahil pa rin sa dala ng habagat. O yun po yung tinatawag na Intertropical Convergence Zone. So ayan po. At yung pong mga pag-ulan lalo na po ngayon sa panahon ng mga tag-ulan na po, asahan na po natin yan dahil nitong pagpasok pa lang ng buwan ng Hunyo, alam na natin na magtatag-ulan. Ayan. Kaya po yung mga pag-ulan-ulan na ganyan, huwag po kayo mag-alala dahil i-anunsyo po ng inyong lingkod kung merong bagyo na namumuo o merong bagyo na posibleng maging bagyo sa mga LPA na binabata. So wala pa naman po para po sa lagay ng panahon, mananatili pa rin na ganito ang kondisyon ng ating kapanahunan, kalangitan, pag-ulan pa lang po. Kaya medyo ayos na yan. Para naman po mabawas-bawasan yung mga nararamdaman natin tag-init nitong mga nakalipas na buwan, di po ba? Yan. At yan po ang lagay ng ating panahon, kaya wala po kayong dapat alalahanin sa mga bagyo na papasok sa kasalukuyan. Wala pa naman pong isang bagyo na binabanta. Maliban lang po sa mga namumuong LPA, low pressure area. Yan lang po. Pero antabayanan po, hatid po natin yan sa mga susunod na ating programa. Dito pa rin sa programa Tsada Balita ni Double J. At siyempre, kagapay pa rin ang ating himpilang at inyong sinusubaybayan Broad Dreamcast Communicator. At mamaya, antabayanan po susunod na programa. Dito po sa ating Broad Dreamcast Communicator ang The Beach Watcher mula naman kay Romy Caltuason. At sa lagay ng public service, wala naman po tayong dapat ihatid na public service. Wala pa naman po pinalalabas. Kung meron po bang kansilado sa mga registration, lalo na sa COMELEC, wala po. At maging sa MMDA naman po, tuloy pa rin
ang cancellation ng number coding. And yan naman po ay malalaman natin kung sakaling hanggang kailan at maipapatupad na ang nasabing number coding dahil lang po ayon sa Pag-asa is until further notice. Yan po. Sila magsasabi kung kailan po. Kaya ang tabayanan po kung kailan dahil sa ngayon maluwag pa naman po dahil nga sa cancel po ang number coding hanggang sa mga oras na ito. Yan po. At yan po ating public service. Samantala dun sa ating mga kaibigan, kababayan, ka-BSCC na sa ngayon ay magsasagawa pa lang ng lunch break. Yan, happy lunch break po. Mula sa paglabas sa inyong mga trabaho. At lagi pong paalala ng inyong lingkod, unahin po ang pagkain. At yung oras na lunch break, samantalahin po. Dahil yung trabaho naghihintay yan. Huwag niyo pong masyadong maging seryoso. Seryoso naman po kayo, kaya lang, huwag masyadong seryoso na pati pagkain nakakalimutan na, ha? Yan ang po ang paalala ni Double J. Dahil ako po, naniniwala ako sa kasabihan na ang gamot sa mga taong nakakalimot ay paalala. Yan po. Yan po ang inyong lingkod. Lagi nagpapaalala. At lagi po rin nagpapaalala sa inyo sa mga nagsasagawa ng kanilang lunch break. Huwag pong kalilimutan na ang baso ng tubig ilagay po sa harapan ng inyong hapagkainan at habang wala pa yung mga main course, lalo na yung mga nagla-lunch break po. Alam natin sa serve yan. Kaya yan. Huwag pong kalilimutan ang baso ng tubig dahil alam na natin at alam ko na alam nyo kung ano magiging kasasapitan na problema pagdating po sa ganyan. Paging po pala kay dyan po sa Public Information Office ng lungsod ng Pasay City Hall. Yan po sa lungsod ng Pasay, sa Pasay City Hall po. Paging po kay Miss Elisa Bautista Javier, ano ba nalagay ng ating audio? Ha? At wala kang naipopost. Yan. Thank you, thank you. Ganda naman ng aming sumilip. Hanggang silip lang sila pero hindi nila naiya. Anyway, tuloy pa rin po ating paghatid ng mga balita. Samantala oras po sa buong bansang Pilipinas. Lumipas na po ang 15 minuto sa oras na alas 12. Yan po nakalipas. Nabawasan na ng 15 minutes. Kaya ito sa mga kumakay lang po. Narito po ating mga hatid na balita ngayong araw ng Lunes. Ang mga balita na naganap hindi lamang po kahapon, kagabi, kanina, hanggang sa mga oras na ito. Ihatid po ng inyong lingkod. Samantala, narito po ulo ng ating mga balita. At ang mga balita na naganap, di lamang po kahapon, kagabi, kanina, hanggang sa mga oras na ito. Narito po mga ulo ng mga balita. Dito pa rin sa ating programa, Radsada Balita ni Double J. Samantala, siyam na po na bagong kaso ng COVID-19 na itala sa ating pahanay ng pambansang pulisya sa PNP po. Di may alis no? Dahil mga frontliner kasi sila. Kaya mas naman dun yung malamang na mas madalas na tamaan. Yan po. At kaugnay pa rin naman sa bakuna. Ito po, sa kaugnay sa bakuna pa rin natin pinag-usapan. Ito po, 24-hour vaccination. Uubra kung marami ng COVID-19 vaccine. Ayon, kay Vaccine Cesar Carlito Galvez. Sabi, pwede na rin magpatupad. Samantalang yung ibang LGUs, ginagawa nila yon dahil medyo kulang din sila sa mga health workers at magsasagawa ng sa kabila na maraming nakaantabay na magpapabakuna. Kaya natural lang na gusto nila i-extend hanggang 24 hours. Di po ba? Yan. Sa ganun mapabilis naman. Iba naman kasi ang mga sistema at panuntunan ng ating mga LGUs. Kaya kanya-kanya lang din yan. At speaking of 24 hours vaccination, sabi nga ni Secretary Galvez, si Vaccine Cesar, uubra daw ang 24 hours pagka meron daw marami na raw bakuna, di ba? Pero sa iba naman, samantalahin habang nandito may bakuna kami, marami gustong kulang ang aming health workers kaya kailangan magpatupad ng 24 hours dahil nahabol din nila yung yung timetable o time limit nitong nasabing bakuna. Baka abutin pa ng expiration, di po ba? Samantala, 24 hours vaccination site, bubuksan daw sa lungsod ng Taguig. Maganda. Yung mga ganyan na sinasabi ko po, di ba? Meron silang dahilan at may kakayanan sila kung bakit kaya nilang magsagawa ng 24 hours
vaccination dyan sa kanilang site, lalo na dito sa Taguig. Bubuksan daw po. Mamaya malaman nyo ang buod ng balita na yan. Samantala, ang ating top fan si Josephine Roquero. Good afternoon, Double J. Blessed Monday. Keep safe always. God bless. God first. Lagi na nakatanim sa isip ko na yan. Kahit nakita ko lang yung pag-appear mo, wala pa yung komento mo, pwede ko nang basahin yan. Yan. Welcome sa ating lahat ng mga taga-subaybay at hinihiling ko lang. Sinasabi ko lang po sa inyo na welcome po kayo rito na magbigay ng inyong mga opinion at anumang komento kaugnay dito sa ating mga inihahatid na mga halagang impormasyon o balita dito sa ating programa Ratsada Balita ni Double J. Welcome po. Ito pa, tuloy po rin ang ating paghatid ng mga ulo ng mga balita. At yan po ang mga balita na naganap hindi lamang po kahapon, kagabi, kanina hanggang sa mga oras na ito na ihatid dito sa ating programa Ratsada Balita ni Double J. Samantala, Pilipinas, ating bansa, may Moderna COVID-19 vaccine na at karagdagang 1 million Sinovac dose dumating na din dito sa ating bansa. Mamaya po, ang buod ng balita na yan. Samantala, magandang at baka hindi ka pa naglalansa, Miss Josephine, at kay Melda Nagisaram ng lalawigan ng Batangas. Yan, humingi ako ng inyong paumanin sa lahat natin mga taga-subaybay kung bakit nawala tayo ng 3 araw. Yan ay tinamaan tayo. Hindi natin maawat yan. Tinamaan tayo ng sunod-sunod na rotational brownout nung nakalipas na linggo. Pero ganun pa man, hindi nila tayo masasawata. Tutuloy pa rin natin ang ating programang Ratsada Balita ni Double J. Dito pa rin sa ating Pilang Broad Streamcast Communicator. Tuloy ang ating paghatid ng mga ulo ng mga balita. Paghingi ng saklolo sa bakuna ng LGU kay Vice President Robredo, hindi raw to pamumulitika. Yan. Sabi naman ni Melda Nagisaran ng lalawigan ng Batangas, hello po Sir Javier, have a good day po. Keep safe always and God bless. Hindi man ako makasagot sa inyong mga tanong sa Messenger. Dito, masasagot ko po kayo. Yan. Sabi naman ni Ms. Elisa Bautista Javier, ang Media Relation Officer po ng Public Information Office ng lungsod ng Pasay sa Pasay City Hall. Kain po. Ayan. Dati, sabi niya, kin po. Ngayon, meron na, may ina. Kain po. Ayan. At kay Josephine Roquero, lunch tayo. Kinamatisan na isda. Uy, sarap. At ano naman ang menu mo, Miss Elisa Bautista Javier? Hulaan ko. Parang araw ng Lunes. Siguro nilaga. Ayan. Ay kay Melda Nagisaram, ano naman ang iyong menu? Anyway, Batangas, siguro matawag ng balatong, no? Ayan. Anyway, tuloy tayo sa ating paghatid ng mga balita. 90.2 billion special risk allowance para sa mga medical workers inilabas na ng DOH. Aba, narinig ang ating panawagan dahil yung yan pong budget na yan para sa ating mga medical workers at mga health workers na budget para sa kanila. Ika nga, nagamit pa yan, na-divert pa yan. Kaya hindi dapat nag-umaangal na nga itong ating mga medical workers dahil asa na? Paano kami? Hindi naman mga robot yan na paltan mo lang ng baterya. Ano na yan eh. Siyempre, kailangan din nila ng budget nila para sa kanilang mga pang-araw-araw na pangangailangan bilang pagtaguyod at pagsubaybay at ika nga, pangangalaga sa ating mga COVID-19 patient na kababayan. Di po ba? Kaya buti naman, buti naman kinigan Department of Health at hindi natin nagbibingi-bingihan. Mamaya po ang atid natin ng board ng balita na yan. At samantala, ang trending po na ika nga sabi mula sa mataas na sa executive sa Malacanang, at sabi daw ng ating Pangulo maarmasan ng mga sibilyan. Binubuong ika nga, may bubuin ng mga sibilyan task force para daw po magsagawa nitong tinatawag na laban sa pagtulong sa anti-crime campaign. Pero ganun pa man, tinutulan po yan ng ilang mga babatas. Yan. At sabi, ito po, ilang senador. Si
Isinita ang idea ni Pangulong Duterte na pag-aarma sa mga sibilyan. Yan. Mamaya po, hatid natin ang buod ng balita na yan kung ano ibig sabihin at bakit. Di po ba? At gaya po ng sinasabi niya ng lingkod, para po sa lahat natin mga taga-subaybay, welcome po kayo na magbigay ng inyong mga opinion at siyempre ng mga komento dito po sa ating mga inihatid na balita. Samantala, Vice President Robredo kontra sa panukalang pag-arma sa mga sibilyan. Hindi makawala yan na magkakaroon talaga ng contradiction sa ano man yung panukala ng isang pangulo at siyempre merong sidelight na parang tututol. May mga dahilan. Kanya dahilan po yan. Lapit na eleksyon. At PNP, General Eliazar, ang hepe ng pambansang pulisya, General Eliazar, pinagtanggol ang balak na pag-aarma sa mga civilian volunteers. At bakit kaya pinagtanggol? Para sa ganun, ano man ang mangyayari, ano man ang frontliner itong mga civilian na aarmasan, di ba? Sila mga paunahin, sabi ng pulis, dyan muna kayo. Paunahin natin itong mga first, mga frontliner natin na mga civilian volunteers against crime. Sila paunahin. Sila ang unang lalaban. Malaman po natin mamaya ako ano yung buod ng balita na to na sabi ni PNP Chief Eliazari, pinagtanggol ang balak na pag-aarma sa mga civilian volunteers. Pabor siya. Mamaya po ang buod ng balita na yan. Samantala, sabi naman po ni Monsignor Roland Duigan, tutol din kaya ito? O pabor ito? Isang magandang lalaki na pagbati tanghali sa isang nag-iisang lodiko na walang kakupas-kupas ang kagapuhan. Kagwapuhan. Sabi ni Monsignor, sabi ni Monsignor Roland Duigan, pero kung tutuusin po, di hamak po na idol ko po yan kasi yung gandang lalaki niya eh. Kaya nagkataon lang po Monsignor yan. Monsignor, maraming salamat at isang masaya at gwapong tanghali para sa iyo. Monsignor, ayan, tanong ko lang sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Ito po, pabor ba kayo na panukala mula sa Pangulo ng Bansa na armasan daw ang mga civilian volunteers na lalaban para sa pagsupil sa mga kriminalidad? Yan. Parang sinabi niya wala siyang tiwala sa mga kapulisan at sa Armed Force of the Philippines, di ba? Para tumulong na ang civilian. Mamaya po, pag-usapan natin yan. Ang tanong ko po, ulitin ko, pabor ba kayo mula sa panukala ng ating Pangulo ng Bansa na armasan na daw ang mga civilian volunteers na siyang lalaban, tutulong sa paglaban para sa krimen sa ating bansa? Yan po ating malinaw na tanong, ha? Okay. Tuloy pa rin po paghahatid ng ating mga ulo ng balita. Disbarment complaint, pinag-aaralang ikasa ng HIV Advocacy Group laban naman kay Wagkam Bobo, lawyer Gadon. Yan, si Larry Gadon po yan, yung laging nagsasalita ng lawyer na Wagkam Bobo. Lagi yan ang mga sagot eh. Mamaya po ang buod ng balita na yan. Bakit kaya siya sasampahan ng kaso ng HIV Group Advocacy, no? At yan po ang ating mga ulo ng mga balita na ihatid din yun dito pa rin sa ating programa Radsada Balita ni Double J. Siyempre, kagabay pa rin ang ating himpilan na inyong sinusubaybayan ang Broad Streamcast Communicator. At bago po natin ihatid ang mga buod ng mga balita, oras muna po sa buong bansang Pilipinas. Ganap na po alas 12:27. At siyempre, narito po, para po dun sa lahat ng mga sumusubaybay, tuloy nyo lang po ay inyong pananghalian habang nakikinig at nanonood dito po sa paghatid natin ng mga balita dito pa rin sa programa Radsada Balita ni Double J. Siyempre, kasama niyo pa rin po. Huwag niyo na akong alokin. Makita ko lang po kayo na busog na rin po ang inyong lingkod. Sabi naman ng one of my top fan, Joseph Isokero, hindi dapat turuan nila ng martial arts ang mga sibilyan. Sabi niya, hindi. Dapat turuan, hindi raw dapat yung tinatawag na pag-armas, no?
dapat daw turuan nila ng martial art ang mga sibilyan, mga pababae, maging lalaki man. Ang armas kasi ginagamit nila sa masamang paraan. Totoo yan. Kaya tama yung ayan ang mga ating mga komento o opinion ng ating mga taga-subaybay. Sabi naman ni Monsignor Landwigan, Parin Lodi, ano masasabi mo sa tinurukan ng vaccine pero di pinindot yung hiringgilya? Ang tawag doon ay fake news. Monsignor, fake news. Ika nga tinurukan pero hindi pinindot. Ibig sabihin fake news, fake yung bakuna. Yan lang yan. Yan lang pwede ko masabi dyan. Samantala, dun pa rin natin tanong. Pabor ba ang ating mga kababayan sa panukala ng pambansang Pangulo na armasan na raw ang mga civilian volunteers na siyang voluntaryong makakasama sa pagsugpo sa kriminalidad dito sa ating bansa? Opinyon ko lang dyan, ganito wala kayong tiwala sa ating mga kapulisan at wala rin tiwala sa ating mga sandatahang lakas ng Pilipinas para hindi mapuksa at kailangan pa ang sibilyan, ganun ba? Samantalang pwede naman ang sibilyan na tumulong sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga mahalagang impormasyon, lalo pat nakikita nila. Hindi yun sila yung makikipaglaban para lang din ibinuhos natin sa pagbubuhis ng buhay ang ating mga sibilyan. At minsan naman, ganyan sibilyan pag alam natin na humawak ng baril, ayan na. Andyan na yung angas at yabang. Marami po tayo pag-usapan dyan mamaya. Tapusin muna po natin itong ating mga paghahatid ng mga balita na naganap. Hindi lamang po kahapon, kagabi, kanina, hanggang sa mga oras na ito. Dito pa rin sa Ratsada Balita ni Double J. Narito na po ang buod ng ating mga balita. Samantala, aabot na sa 19 na bagong kaso ng COVID-19 ang naitala sa hanay ng Philippine National Police. Batay naman sa tala ng PNP Health Service, nasa 27,554 na ang kabuuang bilang na matinamaan ng virus sa pambansang pulisya. Sa naturang bilang 1,767 ang aktibo pang kaso hanggang sa ayan po, aktibo pang kaso habang 25,704 naman ang nakarecover. Nanatili naman sa 73 ang bilang ng mga nasawi sa hanay pa rin ng pambansang pulisya. Tuldukan na natin, huwag na matagdagan yan, di ba ba? Base sa pinakahuling tala ng Department of Health, nasa 1,391,911 ang kabuuang bilang ng kaso ng COVID-19 sa buong Pilipinas. Sa naturang bilang, 1,314,220 ang nakarecover habang 24,224 ang namatay. So, ibig sabihin, ang aktibo, wala na sa 1 milyon. Sabihin na lang natin po na nasa mahigit pa rin pong 50,000 na ating mga kababayan ang aktibo ang kaso hanggang sa ngayon. Kakalungkot, pero kung sa tingin ng bawat isa, ating ilang mamamayan na preventive na makakatulong ang bakuna, so why not? Di po ba? Samantala, 24-hour vaccination. Uubra daw kung marami, sabi ni vaccine Cesar, kung maraming bakuna. Pero ito po ating balita. Mamaya meron po dyan na sinabi may mga dumating na. Hindi pa nakikita ni Vaccine Cesar Carlito Galvez ang pagdami ng 24-hour vaccination dahil sa limitado pa rin ang supply sa bansa ng COVID-19 vaccine. Ayon pa kay Galvez, iilan pa lang ang lokal na pamalaan nakapaglagay po ng tinatawag na 24-hour vaccination. Katwiran pa nito, maraming healthcare workers ang may duty pa rin sa mga ospital at pasilidad kahit hindi pa kakayanin na magkasa ng buong araw at buong gabi na pagbabakuna. Yan. Pero bakit pinayagan ang pagpapaalis sa ating mga nurse na umabot sa mahigit 5,000 at gusto pa ng dole, dagdagan pa ng mahigit sa 5,000, pero yun lang po talaga yung di pa hanggang 5,000 ang timetable dahil and the rest, kailangan magtumulong muna rito, pero pinayagan. At ang katwiran ng dole, malaki raw ang income na nakukuha ng ekonomiya sa mga remittance ng mga nurse. Kita niya, may dahilan.
pagkakakitaan agad talaga. Sabi naman natin para sa bansa, pero hindi tayo dapat ano ba? Ayan po, dahil sa kakulangan sa mga health workers, dahil iba mga naka-duty sa mga ospital. Sa ngayon, ayon pa kay Galvez, ay 8 hanggang 10 oras sa isang araw pa rin ang pagbabakuna o may mga inaabot pa na hanggang alas 10 ng gabi. Sakali naman dumami na ang supply, sinabi ng opisyal na maaari silang magpakasa ng expanded vaccination na 24 hours. Ayan. Pero sa totoo lang, marami pa rin naman ang gusto magpabakuna na inaabot na hanggang gabi. Ako, nasa baybayan ko po yung mga pila-pila mula rito sa Giga, sa MOA. Ang problema, kinakapos sa supply. Pangalawa, minsan hindi makamasute ng ating mga health workers dahil may oras sila eh. Kumbaga, duty lang sila ng gano'n. Duty lang sila rito para magturok din. Kailangan nilang pumunta ng ospital dahil may duty sila. Responsibility, ano po yung kailangan nila. Kaya ng mga kakulangan natin sa mga pag-a-assist natin yung mga health workers. Hindi natin sila sinisisi dahil ano naman po nila, nagagampanan nila. Ang problema, kulang nga po tayo. Kaya nga nakakapagtaka kung bakit pinayagan pa ng DOLE na umalis ang ating mga nurse. Ang naging dahilan na naman po na nakita ko ron, hindi kasi binibigay ang kinakailangang allowance ng ating mga nurse na nagtatrabaho dito sa ating bansa. Inipit pa po yan dahil i-deny birth sa pangangailangan sa COVID-19 na gagamitin para pang job, etc. na ganyan. Samantalang meron naman pong allocated para dyan po na nanggaling sa Bayanihan 2. Nagtataka po ako bakit kailangan pakialaman pa rin ng pondo para sa ating mga health workers at medical workers, di po ba? Kaya buti na lang po nagising ang ating ilang mabatas at kinalampag. Ano pa yung silbi ng Bayanihan 3? Samantalang may Bayanihan 2 pa na kailangan pang isipin yung mga kakailangan na may budget pa yan. Samantalang itong binupus nilang Bayanihan 3, hahanapan pa ng budget. So parang sinabi kailangan mangutang na naman. Di po ba? Yeah. Tuloy pa rin po ating balita kaugnay dito sa bakuna. Ito po, 24 hours daw nakatakdang buksan ang lungsod ng Taguigan 24 hours mega vaccination site. Magiging prioridad na nasabing vaccination site ang mga government at economic frontliners sa A4 category. Matatagpuan ang nasabing mega vaccination site sa High Street Vaccination Hub sa Barangay Port Bonifacio. Sinabi ni Mayor Lino Calitano, ang nasabing vaccination site ay para sa mga manggagawa na ang trabaho ay sa gabi at isaan niya itong paraan para mapabilis na maabot ang herd immunity sa kanilang lungsod. Hinikayat din ng nasabing alkalde ang dapat magparehistro muna ang mga residente sa kanilang online registration hub. At sa kasalukuyan, umabot na sa halos 240,000 na ang naturukan ng bakuna laban sa COVID-19. Umaabot na rin sa 28,447 ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 kung saan 27,695 ang gumaling at ang 269 naman ang nasawi habang meron na lamang 483 ang aktibong kaso. Maganda nangyari sa Taguig at tuloy-tuloy. Mabuhay po kayo, Mayor Cayetano, sa inyong pagpupursige para sa iyong mga constituent. Mabuhay po kayo. Yan. Yung vaccination site na bubuksan nila, ang tanong, meron na po ba mga naka-ready mga bakuna? Kalampagin na po si Vaccine Cesar. Vaccine Cesar, Carlito Galvez. Yan po. At sabi naman ni Roland Duigan. Ayan, pabasahin po natin ha. Parang Lodi, ano masasabi mo sa, ayun, tinurukan daw ng Ringilya, yan. Pero yung isa sabi na, ibang klase ang proyekto ng DOTC na libre sakay sa bus. Mga driver sa PITX, di pa puno, umaalis na, Lodi. Pag nasa biyahe na, hindi na nagsasakay, kawawa naman yung mga gusto pa sumakay. Mabigat pa nito, sabi niya ay, yan. Mabigat pa nito, sila na susunod kung saan kay bababa pag stoplight at sa kanila sa kabila ka pa ibababa. Lalagpas ka nila, sasabihin sa'yo, kanina ka pa dapat bumaba, sarap paulit
paluin ang camera sa mukha. Alam mo, Monsignor, tama yan. At total, meron naman regular na sinatagawa tuwing Sabado na forum kami sa PITX. Ipararating natin yan kay Jason Salvador. Yan, ang internal-external communication ng nasabing PITX. Pararating natin yan dahil lagi siyang kasama sa nasabing forum. Kaya makakarating natin, ipababasa ko sa kanya ang inyong mga suliranin kaugnay sa inyong mga natutuklasan dyan sa mga PITX na lalo pa yung mga tinatawag na porket libre o hindi man libre, hindi maayos ang sistema pakikuha. Monsignor Alan Duigan, pakikuha ang mga plate number at body number at anong klaseng bus ang nagsasagawa ng mga ganyan. Maraming salamat. At tuloy pa rin ang ating mga buod ng mga balita. Samantala, dahil nasa problema na yan, kung magbubukas ng 24 hours, siguro, may kapasidad ng mga ilang LGU. Samantalang yung iba, namumblema sila kung bakit kayo magbubukas ng 24 hours samantalang kinakapit kami ng health workers. Or di kaya wala pa rin yung ibang bakuna. Yan po. Samantala, ito po, walang oras lang ang pagitan sa pagdating sa Pilipinas ng kauna-unang batch ng Moderna COVID-19 vaccine. Gayun din ang karagdagang 1 milyong dose ng Sinovac vaccine. At alas 11 kagabi nang lumapag sa NAIA Terminal 3 ang Singapore Airlines flight sa SQ918 na merong karagdagan at daladalang 249,600 dose ng Moderna. Sinabi naman ni Vaccine Cesar Carlito Galvez Jr. na 150,000 dose ng Moderna ay mapupunta sa gobyerno samantalang 99,600 dose naman ay sa pribadong sektor. Ito yung mga sinasabi na binili nila Kaya kailangan na mapunta, order nila yan. Dagdag pa niya, prioridad pa rin ang Metro Manila at iba pang highly urbanized area sa bigayan ng Moderna vaccine sa katwiran na kailangan pa nilang pag-aralan ang panglimang brand ng COVID-19 vaccine na meron na rin ng ating bansa. Nabanggit niya na karamihan din sa mga Moderna vaccine ay tuturok sa Pilipino, seafarer at OFWs. Yan ay isang sa mga problema ng ating OFWs maging seafarer Hindi ka pwede sumakay ng iyong kahit may kontrata ka kung hindi mo i-declare kung ano yung bakunang. Pag sinabing Sinovac, ay hindi. Kailangan yung Western brand. Ganyan, katulad ng Moderna. Kita nyo? Sa OFWs, ganun din. Uwi ka, magbabakasyon ka or tapos ang contract mo, pwede kang bumalik, kaya lang pabakuna ka muna kailangan Western brand ganon. Sabi ko, manindigan tayo mga Pilipino. Kung sakali na hinihiniling nila na gano'n ang ipabinihili nilang bakuna, ang sabihin natin sa kanila, kami ang kailangan nyo Kung gusto nyo bumalik kami para maglingkod sa inyo at magpapabakuna na gusto nyo, kayo mag-provide. Wala namang problema sa amin mga Pilipino, sasaksak na sa amin okay, sige. Pero para kami magbayad, wag na po nating hangarin na gano'n ang mangyayari po, kung yun lang hinihiling nila, sila ang mag-provide. Dahil kung nasaksakan ka na ng Sinovac at ayaw nilang tanggap, so what? Sino ba nawalan? Hindi naman tayo nawalan Sila nawalan. Sila ang may kailangan sa atin. Tandaan niyo po yan, At kaugnay pa rin dyan sa mga bakulang dumating dito sa ating bansa. At samantala alas 7 kanina namang umaga nang dumating ang karagdagan na 1 milyong dose ng Sinovac vaccine na sakay naman ng Cebu Pacific Flight. Bukod kay Galvez, kasama sa mga sumalubong sa mga bakuna na mula sa China, sina Health Secretary Francisco Duque III, Testing Cesar, Vince Dizon at Valenzuela City Mayor Rex Gatchalian. Yes po. At talagang pinupursige po talaga nila na kasi yung iba, ako na-obserbahan ko po, dahan-dahan, kulang sa health workers na magtuturok. Samantala, ang dami nakapila. At the same time, kung meron naman, may kinukulang naman minsan sa bakuna. Kaya bago po dapat siguro magsagawa ng ganon at tawagin, total mga nakaregistered na naman niya yan, tansahin muna ilan ang bakuna natin. O kaya lang to sa 10,000. 10,000 lang tawagin. Ganon, di ba? Para hindi na po naiipit yung ating mamamayan na, ano ba yan, pinapunta nyo kami, tapos wala naman pala. Ganon Ang sisi sa inyo rin babagsak. Kaya, taking po sa ating mga LGUs na patuloy na sinasagawa.
ang patuloy na pagbakuna sa inyong mga vaccination site. Ganyan lang po. Kung ilan, wag pong umasa na may darating pa eh. Kung hindi kayo nakakasiguro, kung ilan lang yung availability ng inyong bakuna, yun lang po, para hindi na rin nahihirapan at naiipit sa oras ang ating mga health workers. Yan po. Samantala, sabi naman ni one of my top juror at commentator, ayan, si Christopher De Los Santos, kailan kaya ang implementation ng mandatory paggamit ng Stay Safe Philippine application sa mga PUB para sa contract tracing ng mga pasahero? Ang alam ko na ilunsad na yan, Christopher. At yan ay download mo lang yung application as per DOTR. Then ayun na. Lalo na umpisa na yan sa MRT, sa mga MRT, LRT railways natin. Yan. Pero sa mga yan pala, sa mga PUB, oo nga pala. Yan mo, alamin ko yan ha, Christopher. At by tomorrow, malaman mo kung anong magiging sagot. Kung meron na talaga, i-coordinate natin to sa DOTR with Secretary Arthur Tugade. Ayan po, bukas malaman mo, Christopher De Los Santos. At kaugnay pa rin dito sa mga bakuna. Ito po, paghingi raw ng saklolo ng ating pangalawang Pangulo ng Bansa. Hindi raw pamumulitika. Bakit? Ito po, ang buod ng balita. Walang nakikitang masama si Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez kung humingi man ang assistance sa mga local government unit sa Visayas at Mindanao kay Vice President Leni Robredo para mapalawig pa sa riyon ang kanyang programa na COVID-19 Vaccine Express. Ayon kay Rodriguez, ay ipinaliwanag. Ayan daw po, pinaliwanag. Pinaliwanag nito na kapakanan ng mga residente ang prioridad at hindi dapat pairalin ng politika. O nga naman sa isang banda. Aminado naman si Rodriguez na maganda express o drive-thru vaccine initiative ni Robredo. Kaya nagpapasaklolo na ito sa Office of the Vice President para mapabilis ang pagpapabakuna sa mga probinsya. Anya kung sa Maynila ay na 600,000 na nabakunahan, sa Cagayan de Oro ay nasa 70,000 pa lamang, habang mas mababa pa rin ang ilang probinsya. I asked Vice President Leni pero walang politika dito, gate pa ni Rodriguez. Anya, obligasyon ng mga LGUs na makakuha ng bakuna para sa kanilang mga constituent at nakita niya ang pagkakataon na ito sa programa ni Robredo. Taliwas naman sa pananaw ni Rodriguez sa nauna nang naging pahayag ni Davao City Mayor Sara Duterte. Matatanda na kamakailan ay minasama ni Mayor Duterte ang suwestyon ni Robredo na gayahin ng Davao City ang COVID approach ng Cebu City. Ani Robredo, mas malaki ang populasyon ng Quezon City, subalit nangunguna ang Davao City sa mga LGUs na merong mataas na naitalang kaso ng COVID-19 kada araw. Kanya kasi lang mga pananaw at no? Hindi na lang magkasundo ano yung suwestyon na isa. Tignan mo kung ubra, tanggapin mo, ganyan, hindi yung tiryahan kayo ng tiryahan dahil sa politika. Walang patutunguhan. Tuloy pa rin po ating paghatid ng mga balita. Ito po. Bago natin hatid natin mga balita, narito muna po ang oras sa buong bansang Pilipinas. Ganap na po ang alas 12:47 ng tanghali. Ayan po, tanghali sa mga nanananghalian ha. Baka yung ba mahabol pa. Iwanan muna ang trabaho. Unahin na muna po ang pagkain. Ang trabaho na nandyan lang yan. Makakapaghintay yan. Ang pagkain, wag po natin pairalin ng paghihintay ng pagkain. Yan po isa sa mga preventive measures na may tuturing natin para malabanan ang itong ating hanggang sa mga sandali ito na nangyayari sa ating buhay ang pakikipagbaka dyan pa rin sa COVID-19. Yung pong binabanggit ko kanina para sa mga medical workers na kung bakit yung iba napipilitan na rin umalis para mag-abroad. Dahil nga din sa kanilang budget na allocated, hindi nila natatanggap. Diba?
Samantala na ilabas ng 90.2 billion special risk allowance para sa mga medical workers ng Department of Health sa buong bansa. Kung kailan kayo kinalampag, sa kanya naisipan yan. Samantalang puro diversion ang ginawa nyo before. Sinabi ni Department of Budget and Management, Assistant Secretary Kim Robert De Leon, na inaasahan at tuluyan na may pamamahagi ang nasabing budget hanggang Hunyo 30 ng taong kasalukuyan. Merong tigpa 5,000 na monthly allowance para sa mahigit na 300,000 health workers sa private at public hospital na nangangalaga ng COVID-19 patients. Ngayon, babanggitin nyo ganyan sa press release nyo, samantalang tagal-tagal na yan. Nagre-reklamo na nga sila no, na hindi naman mga robot ang ating mga medical workers na para sabihan nyo na, antayin nyo na yung ano nyo unahin mo na. O sige, sabihin na lang natin na biglang nag-back out sa mga yan. O hindi naman pwedeng mangyari yun dahil kilala naman natin na ang ating mga medical workers talagang yan ang sinumpaan nilang tungkulin na magsilbi sa mga tao may sakit. Di po ba? Pero, halimbawa po ang isang pitsel, ilagay niyan sa may lababo na pumapatak-patak. Katwiran nyo, sayang. Darating ang panahon, mapupuno rin yan. Di po ba? Ganyan din naman mga tao yan. Hindi yan mga robot na pwede nyo anytime, pwede nyo palitan ng baterya pag naglobat. Kahit paulit-ulit ko sinasabi. Pera naman nila yan na nakalaan. Hindi naman natin sinasabi na meron silang tatanggapin kaya sila ganun kasipag. Kundi sinumpaan nilang trabaho yan at sinumpaan tungkulin na ginagampanan nila hanggang sa mga oras na to. Kaya wag na tayo magtaka kung bakit meron pa rin nagpupumilit na ilang mga nurse natin, medical workers na gusto na magtrabaho sa labas ng bansa. Bakit? Hindi na nga sila nabibigyan ng pansin sa kabila ng alam ng mamamayan kung anong hirap ang kanilang pinagdadaanan. Sila ang posible mga mauna na tamaan nitong mga sakit na ito pero hindi nila inalintana yan. Ang katwiran nila, kailangan nilang tulungan, kailangan nilang pagsilbihan at para sa ganun magamot sa tulong ng ating mga doktor. Paano kaya kung halimbawa nag-back out sa mga yan? Anong gagawin ng ating pamahalaan? Anong gagawin ng DOH? Peging po, Secretary Duque. Tapos ngayon, biglang naramdaman nyo ng mga nagsimula sa amin mga panawagan na merong ganyan. Sumundot na ating mga mambabatas mula sa mababang kapulungan ng Kongreso at sumundot na rin ang ating mga mambabatas mula sa Senado, sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Saka nyo palang napansin. Grabe. At tuloy po na rin natin ang nasabing monthly allowance ay kinabibilangan ng mula Disyembre, mula pa ng 2020 hanggang June 30 ng 2021. Siniyak din ito na makakayanan ng DOH na maipamahagi ang nasabing halaga hanggang sa katapusan ng Hunyo. Bakit sinabing tiniyak na makakayanan? Ba't hindi makakayanan? Asan yung budget? Naka-allocate na yan Uhugot na naman kayo kung saan-saan. Dapat talaga maimbestigahan niya ng ating mula sa mababang kapulungan ng Kongreso at maging sa mataas na Kongreso kung saan na napunta yung budget na yan. Pera naman ang taong bayan yan. Gabi. Samantala, ilang senador. Ito po, yung sinasabi ko sa inyo, anong opinion nyo? Kaugnay nga dito sa mga sibilyan na aarmasan. Ilang senador daw, medyo sumipa sa idea ng Pangulong Duterte pag-aarmas ng mga sibilyan. Ito po kapwa naging hepe ng pambansang pulisya, ngunit magkaiba. Magkaiba ang posisyon nila Senator Panfilo Lacson at Ronald De La Rosa ukol sa idea ng Pangulong Duterte ng pag-aarma ng mga sibilyan sa bansa. O nga naman, parehong mga niya, naging PNP chief, no? Bago natin ituloy yan, sabi ni Christopher De Los Santos, paunlarin ng Pilipinas, palakasin ang dandahan ng lakas ng Pilipinas, paunlarin ang ekonomiya, itaas ang sweldo ng lahat ng mga manggagawang Pilipino. Kung hindi ito magagawa, mawawa ang Pilipinas sa darating na henerasyon. Tama naman yung suggestion mo, Christopher, pero dahil sa kinakaharap natin ngayon na isang mabigat na pagsubok, hindi lang ng ating bansa, buong mundo to, kailangan natin dito wala na munang serya, walang politika, tulong-tulong. Ang panawagan natin sa mga pamahalaan, mag-isip ang mga
wala na munang tiryahan. Hindi yung dapat tumanggap ng mga suwestyon kung ano ang nararapat. Yan. Pero anyway, maganda yung suggestion mo, Christopher De Los Santos. Yan ang isa sa aking mga top commentator. At kaugnay nga rito sa armas na magkaiba nga ang pananaw ng dalawang naging PNP chief. Ito po, sinabi naman ni Lacson na lubhang mapanganib ang ideya dahil maaari magresulta ito sa mas maraming krimen at anya kulang sa pagsasanay sa paggamit ng armas ang mga sibilyan. Isang faktor po yan. Ayon kay Lacson, ang nararapat ay higpitan pa ang gun control measures sa ating bansa. Wala namang nakikitang problema si dating PNP Chief De La Rosa na ngayon ay senador ay sa idea ng Pangulong Duterte at sinabi lang niyang na dapat ay striktong pangasiwaan ang pag-aaral at pag-aari at paggamit ng baril ng mga sibilyan. Subok na natin yan samantalang lahat ng mga riding in tandem puro mga sibilyan ng mga yan na kung anong sinong gusto nilang patayin, papatayin nila. Yeah. Sinabi naman ni Senate President Vicente Soto III, hindi sapat ang pagpapalabas lang ng executive order para sa pag-aarmas ng sibilyan at anya ang kailangan ay amyendahan ang firearms law sa bansa. Kontra din si Senate Minority Leader Frank Drilon sa nasabing ideya ng Pangulong Duterte. Halos katulad din naman ang posisyon ni Lacson, ang posisyon ni Senator Coco Pimentel. Ayan, yung mga ng ating mga senator. Parang sinabi ng ating Pangulo na wala na siyang tiwala sa hanay ng pambansang pulisya at maging sa hanay ng ating handatahan lakas ng Pilipinas na para kailangan anunin mo na mga sibilyan na volunteer na laban sa krimen. Diba? Parang maraming tututol dyan. Samantala, kaugnay na balita, magiging delikado umano at malaki ang tsansa na maabuso ang planong pag-aarma sa mga civilian volunteers. Ito naging pagtaya ang naging pahayag ni Vice President Leni Robredo sa proposal ng Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi ni Robredo na marami mga insidente noong nakaraan ay naabuso na sabing pagdadala ng armas. Sabihin na po natin number 1, yung mga private army ng mga politiko. Di po ba? Private army yan. Civilian yan. Meron man diyang sundalo o pulis, mga retired na po, o yung mga athlete, hindi na aktibo. Pero ano nangyari? Hindi lang sa pelikula lang yan. Hindi naman magagawa sa sabi ng iba. Hindi, pelikula lang yun. Hindi naman gagawa isang pelikula kung walang iyahalin tulad. Ganun lang yon, di ba? At sabi pa ni ng pangalawang Pangulo ng Bansa, maraming mga paraan niya na maresolba isang problema kahit na hindi daan sa pagdadala ng mga armas. Magugunitang pinanukala ng Pangulong Duterte ang pag-armas ng mga sibilyan bilang tugon na rin sa mga kapulisan. Tulong na rin daw sa mga kapulisan. O di parang sinabi mong wala ka ng tiwala sa kakayahan ng ating pambansang pulisya. Nagtatanong lang po sa ating kagalang-galang Pangulo ng Bansa at sino man ang may idea nito. Nagtatanong lang po kung isa po ba sa dahilan dahil wala na kayong tiwala sa kakayahan ng ating pambansang pulisya at maging sa ating sandahat-tahan lakas ng Pilipinas. Tatanong lang po. Sabi naman ni Christopher De Los Santos, ang hirap sa ating Pangulo, mahina siya sa pagpapaunlad ng ekonomiya ng Pilipinas, pero puro tapang, puro pananakit, puro dakdak sa kanyang mga kritiko. Tama, may ganyan talaga kasi na hindi maialis na mapapansin. Yung Christopher, natural na mapansin nyo lang dahil sa mga ganyang sistema, di ba? At meron na po tayo na 3 minuto, pero ito na po panghuling ating balita. Ito po ang ating PNP ng sandatahang ng ating pambansang pulisya. Ipinagtanggol ni PNP Chief General Guillermo Eliazar ang plano ni Pangulong Rodrigo Duterte sa pag-aarma sa anti-crime civilian volunteer. Sinabi nito na ang nasabing hakbang ay para sa volunteerism at hindi vigilantism. Pagtitiyak nito sa Commission on Human Rights na hindi maabuso ito ng mga sibilyan. Dadaan daw sa mahigpit na rules and procedure para sa pagpuproseso ng pagdadala ng barilang mga nasabing sibilyan. Ilan sa mga ito ay ang pagkakaroon ng license to own and possess firearms o LTAP at ang permit to carry firearms outside residence. Nagugunitang kinontra ng CHR ang nasabing plano ng Pangulo dahil kung saan nakasaad sa probisyon sa 1987 Constitution
na dapat ang gobyerno ay magmantine lamang ng isang National Police Force. Hindi yung masyadong widespread eh. Laki na eh. Sabihin man natin na pili lang. Sabihin lang po natin At bago yan, yan po ang ating kabuuan, ang ating mga balita na naganap. Hindi lamang po kahapon at maging kagabi, kanina hanggang sa oras na to. Yan po ang kabuuan ay natin sa inyo ng linggo. Dito pa rin sa ating programa Radsada Balita ni Double J. At syempre, yan po mga tinatanong ko na kayo naman mismo sumagot kung pabor ba kayo sa nasabing panukala ng ating punong ehekutibo na armasahan ang mga civilian volunteers against crime para sa tulong sa mga kapulisan. Di po ba? Yan. Kayo po magbigay ng inyong mga sagot at komento. Post nyo lang po. Babasahin natin yan at sa ganun nalalaman din ang ating mga Sa kabila na meron pa tayo natitira ng 2 minuto. Ayan po. Para naman po sa akin, kung tatanungin nyo, hindi advisable. Kasi unang-una, hindi rin pa dyan, kahit sabihin natin, dumaan sa pagsasanay, ilagay sa pagsasanay, ang sino man, hindi pa rin nila kay ganong kadali iwas to. Una-una, hindi dyan mawawala yung palakasan system. Bata ni ganito. Kunin natin si ganito, bata natin. Maraming alam yan. Yun lang yan eh. At pwedeng gamitin, ano sabing civilian force, sa ilang mga aktibong illegal. So, sa ganon, sila ang mapuputukan at hindi itong sino man ang namumuno. Yan lang po ay mga analysis ko sa mga sitwasyon na nangyayari sa ating bansa. Samantalang dapat, sabi nga ng mga ilang mga eksperto na dapat limitahan at higpitan ang yan sa pagbibigay ng mga permit sa mga nag-aari ng mga baril. At pangalawa, palakasin ang ang crime, lalo na sa mga nagsasagawa ng mga riding in tandem na lumalaganap dito sa ating bansa. Yun na lang muna eh. Unahin na yan. Pag nauna yan, pwede na. Hindi yung isutubo natin ang mga sibilyan natin sa pag may mga riding in tandem, makipagbari lang kayo, may baril kayo. Di ba? Para ba sinabi, wala nang kakayahan ng ating sandatahan lakas at ating kapulisan, ating pambansang pulisya, di po ba? Anyway, dahil po sa wala na tayong oras, muli ang aking pasasalamat sa lahat ng mga sumubaybay dito sa ating programa Radsada Balita ni Double J ngayong araw ng Lunes, June 28 po. At muli magkasama-sama tayo bukas alas 12 hanggang aluna dito pa rin sa ating himpilang inyong sinusubaybayan sa ang Broad Streamcast Communicator. At siyempre, ang programa na inyong lingkod, Radsada Balita ni Double J na naghahatid sa inyo ng mahalagang impormasyon. At siyempre, hindi lang impormasyon at balita, maging ang public service at siyempre, ang lagay ng ating mga panahon. Ganun na rin ang pakikipag-ugnayan sa inyo dahil kayo ang fan ko. Kung wala kayo, hindi magiging maganda at magiging aktibo ang takbo ng ating programa. At paalala ko lang po, kindly please follow my program. Follow, hindi yung like. Okay na like, pero follow po. Mas maganda para sa ganun magtuloy-tuloy at tumaba pa ang ating pagsasama-sama. Yan po. Muli, maraming salamat sa lahat ng sumaybay-bay mula kay Josephine Roquero, kay Imelda yung Nagizaram, kay Christopher De Los Santos, kay Monsignor Roland Duigan, kay Elisa Bautista Abia ng Public Information Office ng lungsod ng Pasay City Hall, at iba pa nandyan. Ayan, sa lahat-lahat ng mga nandyan. At ganoon na rin sa mga hindi nagpo-post ng kanilang comment. Maraming salamat. Lagi po tatandaan ang iniiwang katagalan sa inyo ng inyong lingkod na God is always on our side. Wala po siya sa harapan at lalo wala siya sa likuran. Lagi lang po siya nasa tabi. Alam mo po ang maging problema, andyan lang siya. Huwag lang masyadong minor dahil magagalit siya. Sasabihin, ano ba? Para ka bang hindi mo kaya, alam mo kung kaya mo yan. Ganun po. Kung kaya natin, kayanan natin. Pag hindi na kaya, hopeless na tayo, saka tayo tumawag sa kanya. Andyan siya. Hindi tayo pababayaan. Tandaan niyo po yan. Muli, God first. At ingat po. Maraming salamat sa lahat. Bukas, kita-kita tayo. Dito pa rin sa ating programang Radsada Balita ni Double J. Alas 12 hanggang alauna ng tanghali. Turn off dog. Inyong natunghayan at napakinggan ang mga pangunahing balita at paghimay sa mga pangyayari at mga kaganapan dito sa Radsada Balita ni Double J
sa pamamagitan ng Broad Streamcast Communicators. Hanggang sa muli, maraming salamat po.